Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan na mainit itong pag-uusapan natin. Mga traidor sa Senado, kinastigo. Alipores ni Duterte, bumaliktad. Escudero, kinilayan, pahiya, malala. At matinding ebidensya laban kay BP Sara, ilalabas. Matapos harangin nila Senator Soto at kastiguhin ni Senator Ping Lacson itong si Escudero dahil sa kabalbalan sa impeachment at sa issue sa pondo, abay mga dekalibreng propesor at abogado binira ang tila harapang pangloloko ng mga di umano'y traidor sa Senado. Samantala, grupong Escudero at Duterte pipilitin na tuldukan at ilibing na ang impeachment trial ni BP Sara kahit pa may hihintayin pa na desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration galing sa Kamara. Pero ayon kay Escudero, malabo nang bumaliktad ang Korte Suprema at mananatiling papaboran ang kanyang kaibigan na si Sara Duterte. At Marcoleta, pinaulanan ng batikos matapos umamin. Nako mga kaibigan, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin, pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Inumungkahi ni Manila Representative Joel Chua, isang House Prosecutor, sa kanyang mga kasamahan na isumite ang pahayag ng University of the Philippines College of Law Faculty bilang annex o kalakip sa motion for reconsideration na ihahain ng Kamara sa Korte Suprema. Kaugnay ito ng pagdeklarang unconstitutional ng Supreme Court sa Articles of Impeachment na inihain sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanilang pahayag, ikinababahala ng UP College of Law Faculty ang desisyon ng taas-taasang hukuman. Babala ng grupo, posibleng mabaliwala ang impeachment process na mahalagang kasangkapan para mapanagot ang mga pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan lalo na sa isyu ng katiwalian. Binigyang diin din ng grupo na batay sa ligang batas, ang Kamara ang may eksklusibong kapangyarihan na mag-umpisa ng impeachment process. Samantalang ang Senado naman ang may tanging kapangyarihang magsagawa ng paglilitis at magbigay ng pasya. Kaya sang-ayon ng College of Law Faculty ng UP sa pananaw ng Free Legal Assistance Group o FLAG. Naniniwala rin ng UP Law Faculty na walang pag-abuso sa diskresyon ng Kamara at sumunod lamang ito sa mga naunang desisyon ng Korte Suprema gaya ng Francisco versus House of Representatives at Gutierrez versus Committee on Justice. Dagdag pa ng grupo, kung nais ng Korte Suprema na magtakda ng mga bagong tuntunin para sa Kamara, kailangan ng prospective application o pasulong na pagpapatupad nito at hindi ang pagpapawalang bisa sa mga naging hakbang ng Kamara sa impeachment case. Ilang legal experts na ang umaapela sa Korte Suprema na isaalang-alang ang naging desisyon nito. Samantalang sa August 6 naman, tatalakay ng Senado ang posibleng pinal na desisyon sa impeachment case laban kay VP Sara. Yun na nga mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Escudero at yung mga alipores ni Duterte dyan sa Senado na kailangan na daw itigil at ilibing na at kalimutan na yung impeachment trial laban kay Sara Duterte. Kasi nga naman, meron na daw itong utos galing sa Korte Suprema. At kung inaakala daw ng mga kababayan natin na karamihan na mababago pa yung desisyon ng Korte Suprema, ay mahirap na daw po na bumaliktad yan. At sinasabi nga ni Escudero na mananatiling papaboran ang kanyang kaibigan na si BP Sara dahil nga daw sa napakarami at unanimously nga yung naging desisyon ng Supreme Court para paboran ang kanyang kaibigan. At wag na daw hintayin pa yung motion for reconsideration na yan. Ayon mismo sa mga alipores ni Duterte at dapat talaga ay magkaroon na ng desisyon ng Senado na ilibing na yan. Sinasabi pa nila mga kaibigan na ito dapat yung forthwith. Kung ano yung inutos ng Korte Suprema, dapat agad aksyonan. Yan ang sinasabi nila Escudero. Kaya naman mga kaibigan, yung mga ganitong aksyon at pahayag ni Escudero at sa mga alipores ni Duterte, abay eto mga kaibigan ang matinding birada ng isang propesora. Walang lokohan. Huwag mong lolokohin ng tao. Parang sinasabi, hinihina naman ninyo, na madadala tayo sa ganang klaseng reasoning. Bakit naman ganyan kababa ang tingin niya sa kaisipan ng mamamayan na madadala tayo sa ganyang klaseng pag-iisip? It's really to me unfair to our people, unfair to our citizens na may isang leader na mag-iisip na kung ganyan siya mag-reason out, makukumbinsi tayo. Kaya I couldn't help it. I just said, what utter nonsense. Talagang, it cannot be. Okay, look at our situation now. Okay? People in power are playing with words. Anong unang word?
forthwith. Forthwith. Ano yung second word? Remand. Yeah. Ano yung ngayong word na initiate? Pinaglalaruan ang mga salita. Binibigyan ng kung ano-anong kahulugan. So I said, this is not the time to quibble and fibble around with words. Kung meron kang iniisip at nais mong sabihin, then say it as you see it. If you don't agree, that's your prerogative. But I say it the way I see it. And that's how it is to me. Nararamdaman nga natin yung frustration dito ni Prof. Maris Diokno, di ba? Na parang, ano ba yan, ginagawa tayong mga tanga at bobo nitong mga senador natin. Eto na nga yung ibig sabihin, pero ginagawan pa nila ng kung ano-ano at pinapaikot. At ang dami nilang ginagawa, mga kaibigan, na para bang hindi natin nakikita at hindi natin nalalaman kung ano talaga yung intensyon nila, di ba? Tapos sasabihin lang nila, mga kaibigan, ang lahat ng ito ay ginagawa namin para sa taong bayan at ito ay alinsunod sa batas. Ay, nako talaga. Na pag ganyan ang ginagawa na, dapat hindi forthwith, dapat immediately, dapat, ay, naku, kalokohan, please. This is nothing to do with utak, This is really absence of any principle whatsoever. So, and we see that, I gave an example in my speech, yung isang senador na upset siya. Bakit daw nung time ni VP Lenny, walang nagrereklamo tungkol sa confidential funds, samantalang dito sa kasalukuyang VP, ang daming mga reklamo. But syempre naman, kasi si VP Lenny walang confidential fund. Hello? Tapos that same senator, ano ba, pinopromote niya yung AI, fake video, kasi gusto daw niya yung fake message. Bato! Hindi pwede. It's a long process. Paano nakaupo yung mga yan dyan? Hinalal sila. Okay. Paano sila nanalo? Ano-ano ang mga kasangkapan na ginamit nila upang manalo? Alam naman natin, itong huling halalan, ang hirap-hirap talaga na sa experience namin, with Chel. Oh my goodness. Kahit sabihin mong marunong, may utak, honorable, nag-aaral, nais maglingkod, at may track record, wala kang pera. But I'm not giving up on our graduates. I'm not giving up on our young people. And I know they can influence their parents, their friends, their workmates. I know that. So, I'm not giving up. Totoo naman, 'di ba, mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Professor Maris Diokno, 'di ba? Yung mga pinaggagawa ng mga magagaling at kagalang-galang nating senador, para lang paboran ng kanilang amo na si Sara Duterte, 'di ba? Kung ano-ano yung pinaggagawa nila para lang paikutin, i-delay itong impeachment trial ni Sara Duterte. Tapos ngayon, mga kaibigan, minamadali. Gusto na talagang ilibing. Harap-harapan na naman. Ayaw pang hintayin yung motion for reconsideration. Eto na nga lang yung hinihintay. At kung sakali man, ano man yung maging desisyon nito, abay tatanggapin na lang natin ito, mga kaibigan, na ano man yung magiging desisyon ng Supreme Court patungkol nga sa motion for reconsideration sa Kamara, abay kailangan po nating respetuhin at igalang. Ngayon, mga kaibigan, kung hindi na natin makikita yung sinasabi ng Kamara na matinding ebidensya laban kay Sara Duterte, abay eto po yung naging rekomendasyon, suggestion ng isang Batikan na political analyst, at abay galit na galit, mga kaibigan, dito kasi sa mga pinaggagawa ng mga kabalbalan ng mga politiko natin. Kaya pupunta ka na dun sa higher court, sa mas mataas na korte. Doon ka na papunta. Dahil wala ka nang aasahan masyado sa Supreme Court. Ano yung korte na yan? No? The Court of Public Opinion. Doon mo na dalhin ang iyong people's impeachment. Doon mo na dalhin ang People's Tribunal. Doon mo na ilabas yung mga ebidensya na hindi na ilabas sa impeachment court. Diba? Doon mo na dalhin. Tapos gumawa ka ng political statement. I-impeach mo yung mga justices. Kahit hindi ma-consummate. Dahil nga hinigpitan na nila yung rules sa impeachment. Binago na nila yung Article 11 ng Konstitusyon on impeachment. Binago na nila. Anong tawag dyan, Attorney? Judicial legislation. Hindi na yan overreach. Hindi na yan judicial overreach. Judicial legislation na yan. No? Pero, kumuha ka ng political gesture. I-impeach namin kayo. Dahil binayolate nyo ang konstitusyon.
Tapos itong mga IBP mo, no? Suporta ka agad sa Supreme Court. Di ba? Labas ka agad ng statement. Alam mo na takot sa Supreme Court. Buti pa itong mga dating justices ng Supreme Court. Buti pa itong mga dating Chief Justice ng Supreme Court. Di ba? Usually, tahimik yung mga yan eh. Hindi nila kinikriticize yung Supreme Court. Ngayon, nasa frontline sila ng criticism. Di ba ngayon nangyari yan eh? Itong IBP, itong mga lapdog, ayun, suporta ka agad. Lalo na yung head ng IBP, tiga Mindanao. Parang, parang authoritarian eh. No? Kaya, pag ikaw ay nag-criticize, ano ka? Winawasak mo ang ating mga institusyon. Sino ba nagwasak ng institusyon? Di ba Senado? Sa kanilang fourth wheel? Di ba Supreme Court? Sa kanilang overreach at saka legislation? Sino ba nagwawasak? Tayo pa ngayon nasisisihin ng IBP. Yung mga nag-criticize daw. Anong klase ang mga yan? No? Anong klase yan? Sana isumpayan ng kasaysayan. Sana ikahiya sila ng kanilang mga anak at kanilang mga apo. Walang gitna sa labanan na ito. Ikaw ay tutol sa impunity o ikaw ay sangayon? Ikaw ay sangayon na depensahan, no, ang isang corrupt na leader o ikaw ay tutol. Walang gitna-gitna. Tapos gagamitin mo yung batas para gumitna. Sana man lang itong mga wag mong iwan ang iyong nakaraan. Sana man lang ay hindi ka mapunta sa wrong side of history. Sana man lang ay hindi maukit sa kasaysayan ang iyong katiwalian. Diba? Sana man lang. Kaya bibigyan natin sila ng benefit of the doubt dito sa motion for reconsideration na kinokorek yung factual basis para i-dismiss ang impeachment. Pinapaalalahanan na sana man lang huwag niyong baguhin ang Article 11 ng Konstitusyon. Sana man lang kung hindi niyo na mapipigilan ang sarili niyo para baguhin ang Konstitusyon. Sana man lang prospective. Diba? Attorney, very basic yan. Kung may pagbabago sa batas, prospective, hindi retroactive. Itong magagaling na mga abogadong ito, itong magagaling na Supreme Court justices na ito, paano nangyari na hindi nila naisip yun? Na ang pagbabago ng batas ay dapat prospective. Diba basic yan? Pero mo, dapat yung akusado daw ay haharap sa inyo bago nyo i-impeach. Dapat yung akusado daw ay babasahan ng articles of impeachment. Dapat daw ay binasa at naunawaan nyo ang impeachment nyo. Dapat daw ay exempted ang mga constitutional bodies habang ginagawa nila ang kanilang trabaho. Ang daming dapat na gawin. Hindi ba pagsampal sa iyon? Hindi ba pag-insulto sa iyon? Hindi ba pagbago yan ng konstitusyon? Di ba? Ang korte, hindi yung Congress. Di ba? Sila yung magsasampa ng kaso. Bakit kinakailangan nilang pakinggan yung akusado? Yung Senado yun, as an impeachment court. Grabe mga kaibigan, no? Yung galit dito ni former Secretary Ronald Llamas. Talagang ramdam nyo mga kaibigan yung frustration niya din no? Dahil wala mga kaibigan kung yun na talaga yung magiging desisyon ng Korte Suprema, tulad nga ng sinasabi natin, ay kailangan nating sundin at respetuhin. Pero hindi rin maiwasan na ganito yung magiging saloobin at damdamin ni Sir Ronald Llamas mga kaibigan. Dahil nga sa mga harap-harapan na kabalbalan na pinaggagawa ng mga magagaling natin na mga senador. Di ba? Sana kung mayroong mga bago na ruling itong Supreme Court, sana i-apply na lang yan sa mga susunod pa na mga impeachment. Pero yung nangyari kasi ngayon, abay in-apply dito sa kalagitnaan ng kaso ni Sara Duterte. Kaya yun po yung marami sa mga kaguluhan at katanungan na kailangan sagutin ulit ng Supreme Court. Na sana sa mga susunod na araw maliwanagan tayong lahat. Pero matindi dito mga kaibigan, no? Yung ikinagagalit talaga dito ng mga kababayan natin, at isa na nga dito si Sir Ronald Llamas, yung patuloy na harap-harapang pangloloko ng mga magagaling natin at kagalang-galang ng mga senador. Tulad nga ng sinabi ni Profesora kanina mga kaibigan, na para bang ginagawang mga tanga at bobo ang mga kababayan natin. Tulad na lamang sa pag-ibig sabihin ng forthwith, di ba? Yung remand, tapos initiation, tapos ang dami pang paikot-ikot mga kaibigan na tila ba sila lang yun nakakaalam. Diyan sa proseso patungkol nga sa impeachment.
na pilit nilang binubutasan para lang sa kanilang interes at syempre sa interes ng kanilang pinoproteksyonan na amo. Dahil kung hindi nila gagawin yan, abay delikado din sila mga kaibigan. Hindi sila susuportahan sa susunod na halalan. Yun ang nakakalungkot mga kaibigan kasi nga hindi nila iniisip yung mga bumoto sa kanila, yung mga nagtiwala sa kanila na pro-proteksyonan nila ang karapatan ng taong bayan. Pero hindi mga kaibigan. Ang sa kanila pag nakaupo na yung mga yan, aba, kanya-kanya na ng diskarte yan. Diba? Kanya-kanya na para manatili sila sa pwesto. At dahil nga mga kaibigan, mainit yung issue patungkol nga dito sa impeachment trial ni Sara Duterte, dagdagan mo pa ng issue patungkol sa Bicam, di ba, sa pork barrel na itinuturo si Escudero na isa sa utak dyan. Kaya naman mga kaibigan, itong si Senador Marcoleta, abay mukhang dumidistansya sa mga usapin patungkol sa mga Duterte. Nung una, maingay talaga to si Senador Marcoleta, pero ngayon mukhang tahimik sa gilid-gilid. At dahil nga dito mga kaibigan, binabatikos siya ng mga alipores ni Duterte, yung mga supporter. Bakit daw ito umattend sa SONA ni Pangulong Marcos samantalang halos lahat ng nasa Duterte block ay hindi pumunta? Pagpapakita daw na hindi sila sang-ayon sa pinagsasabi ng ating Pangulo. Pero itong si Marcoleta, abay, nakita pa, nahagip ng kamera na niyayakap, may binulong pa ang Pangulong Marcos sa kanya, lalong nag-alboroto itong mga alipores ni Duterte. Kaya naman, ito yung sagot ni Marcoleta mga kaibigan. Nangampanya ako, maski na noong 2022, adapted lang ako. Hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Napagkakamalang kasi tayo na Duterte Black. Ngayon, wala namang usapan na huwag tayong pupunta. Bakit naman hindi tayo pupunta? Katungkulan namin yon. Para ganapin natin ang ating constitutional duty na inihalal na senador ng ating mga mamamayan, pakinggan natin ang ating Pangulo. Katungkulan namin, constitutional yun eh. Tama naman. Yun ang dapat na maintindihan ng ating mga kababayan. Hindi, wag po kayo makikinig kung kani-kanino. Gumagawa po ng usap-usap, kaya lalo pong namamali yung iba. Ngayon, kung ang mga kasama ko, halimbawa, ay hindi pumunta, sila po ang gustuhan noon at sila po yung makapagpapaliwanag kung bakit hindi sila nakarating yung araw na yon. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Marcoleta na tungkulin talaga nila na pumunta para sa SONA ng ating Pangulo. Pero kung ito yung mga ginawa ng mga Duterte Black na kasamahan niya, wala na siyang magagawa doon. Pero mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa ganitong moves ni Marcoleta? Sinasabi niya na hindi naman siya parte ng Duterte Black. Parang sinasabi niya dito na hindi naman siya diehard supporter ng mga Duterte. Pinagtatanggol niya lang daw yung karapatan ni Sara Duterte at ni Digong. Totoo nga ba? Pero mga kaibigan, si Marcoleta, isa din po yan. Siya nagsasabi na kailangan ng tapusin at ilibing na yung impeachment trial. Tapos mga kaibigan, may sinasabi pa itong si Senador Marcoleta patungkol nga dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Eto, ang sinasabi niya mga kaibigan, sa tagal niya na daw na litigation lawyer, pagka ganyan daw yung tenor ng desisyon ng Supreme Court, immediately executory. Ang ibig sabihin daw nito ay sinasara lahat ang pintuan para gumawa pa ng motion for reconsideration. So ibig sabihin mga kaibigan, dapat daw talaga ilibing na, tapusin na yung impeachment trial. Kasi nga, ito na yung utos. Kumbaga, yung motion for reconsideration, wala na yan. Totoo nga ba mga kaibigan? Ito yung sagot ng Supreme Court. Okay, and wala na pong pwedeng magawa ang House of Representatives, as you said, immediately executory. It's immediately executory, but they always have the option to file a motion for reconsideration. Thank you, Attorney. Di ba mga kaibigan, malinaw. Kaya nga taliwas dito yung sinasabi ni Marcoleta, na sinasara na daw yung pintuan ng Supreme Court para dyan sa motion for reconsideration na yan. At kailangan immediately executory na ilibing na yung trial ni Sara. Samantala, mga kaibigan, sinasabi nga ng spokesperson ng Supreme Court na pwede na mag-file ng motion for reconsideration. Kaya naman mga kaibigan, ano nga ba yung gustong iparating sa atin ni Kong Marcoleta kung bakit dumidistansya siya sa Duterte ngayon at tila ba nagpapabango naman siya kay Pangulong Marcos? Eto mga kaibigan yung matinding pag-analisa ng isang magaling na abogado, si Attorney Enzo. Kumbaga gustong iparating ni Marcoleta sa Malacanang
Huwag kayong mag-alala sa akin. Ha? Wag ninyong isipin na gagamitin ko tong Senate Blue Ribbon Committee laban sa inyo. Hindi. Magiging fair ako. Hindi naman ako pro Duterte. Yun. Kaya ganun yung statement niya. Hindi naman ako pro Duterte, hindi naman ako Duterte Black. Kaya lang ang tanong, totoo nga kaya yun? Totoo nga kaya yun? Ha? O sabi ni San Marino, ngayon na nakapasok na siya sa Senado, maglalaro na yan si Marcoleta kung saan siya makikinabang. Yun na nga. Kailangan niya na ring tanggapin ang reality. Hindi siya pwede dyan na maging diehard Duterte. Pag naging diehard Duterte siya dyan, yung committee niyang hawak, napaka-importante niyan, Blue Ribbon, baka masibak siya dyan. Ang lumalabas dyan, pinapaabot ni Marcoleta sa Malacanang at sa kampo ng Marcos, hindi niyo ako kalaban. Bakit kailangan niyang iparating yung ganyang mensahe? Para hindi siya pag-initan. Para hindi rin pag-initan si Cheese. Delikado yan si Cheese Escudero. Delikado yan. Parang yun nga, ang matutulad niyan, yung nangyari kay Jonathan Morales. Bato. Si Bato, inimbestigahan si Jonathan Morales. Oh, tuwang-tuwa sila Bato kasi sirang-sira si PBBM doon. Ilang hearings yun, ang pinag-uusapan, pulburon, bangag. So yan mga kabunyog, mga kababayan. Sa tingin natin, ganun ang play dyan. Kumbaga, pragmatic din itong si Marcoleta. Alam niya, mahirap siyang makipagmatigasan dyan. Kapag nakita ng Malacanang na talagang ginagamit niya yung Blue Ribbon laban sa para siraan sila, hindi magdadalawang isip ang Malacanang, tawagan si Cheese. Iayusin mo yan si Marcoleta. Or else, ikaw yung masisimak yan. Pero mga kaibigan, no, kahit siguro sinasabi ngayon, yung pag-amin ni Marcoleta na hindi naman siya Duterte Black, hindi naman siya die-hard supporter ng mga Duterte. Pero nakita na natin mga kaibigan yung kulay niya, di ba? Mula pa umpisa. Kasi nga naman mga kaibigan, pumunta pa yan ng dahig, di ba? At talagang ipinagtanggol ang dating presidente natin na si Digong. Tapos talagang bumoboses yan sa usapin ng impeachment trial ni Sara Duterte. Pero ngayon, eto nga, mukhang dumidistansya. Dahil nga mga kaibigan, kung pag-iinitan niya ang administrasyon, abay ligwak siya dyan sa committee na yan. Tandaan natin, ang Blue Ribbon Committee mga kaibigan, makapangyarihan yan. Oo. Yan ang nangyari kay Bato. Yan ang nangyari kay Subiri. Tinanggap naman yan ni Subiri noon. Eh di ba sabi ni Subiri, hindi nga makapaniwala sila Jinggoy Estrada eh. Sabi ni Jinggoy Estrada, 22 kami noon sa majority, dalawa lang yung minority, si Coco at si Risa. Pero napalitan pa rin si Migs. Ganun. Bakit? Kasi pag gumalaw yung mga makapangyarihan sa Malacanang, ang mga senador susunod yan. Yan ang nangyari kay Subiri. Kahit si Subiri, sinabi niya yan eh. Di ba? Sabi ni Subiri, natanggal ako dahil hindi ko sinunod ang sabi ng mga makapangyarihan kaysa sa akin. Sino pa bang mas makapangyarihan kaysa sa kanya? Anyway, kumbaga, medyo nag-iiba ng style si Marcoleta. Kaya, hindi siya sumama doon sa 5 dapat sila na hindi aaten sa zona eh. Pero hindi siya sumunod. Sabi ni Marcoleta, hindi naman pwedeng hindi umaten. Pangalawa, di ba nakita natin, nakikipagbiruan siya kay Marcos. O yun. Pero ako, tingin ko, hindi naman mawawala ang pagka-pro Duterte niya. Tama. Hindi naman mawawala yan. Matindi, ano yan? Pro Duterte talaga yan. Totoo. Kaya lang, syempre, nakikipaglaro. Syempre, Politiko, nasa liderato ka na ng Senado. Mataas ang posisyon mo. Mabuti kung minority siya. Ibig sabihin, talagang hanggang sa Senado, laban siya sa Marcos. Ay nasa majority siya eh. Super majority. Blue Ribbon Committee. Mayroon pa siyang hawak na ibang committees. Yung Trade in Entrepreneurship yata, hawak niya pa eh. Marami siyang pabor na nakuha. Sila nung mga Duterte na mga senators, maraming nakuhang pabor. Si Padilla, si Bongo, si Bato, si Aimee. Kahit wala sila sa administrasyon, hindi sila kagrupo ng Marcos, pero grabing pabor ang binigay sa kanila ni Cheese Escudero. Ngayon, kapag natanggal si Cheese Escudero, ayaw nilang matanggal si Cheese. Ayaw nilang matanggal si Cheese. Para hindi matanggal si Cheese, dapat ipakita nila na kontrolado ni Cheese ang Senado. Hindi kalaban ang Malacanang. O kaya, yung Blue Ribbon Committee niya, dapat hindi lalaban sa Malacanang. Yun yung mensaheng gustong ipaabot ni Marcoleta. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Enzo, yung pagkakakilala ng karamihan patungkol nga dito kay Marcoleta at isa na din dito si Escudero.
Dahil na nga dito sa usapin sa impeachment. At ganun din sa naging usapin patungkol nga dito sa ICC ni dating Pangulong Duterte. Kung saan talaga makikita nyo kung sino nga ba talaga yung bumoboses at talagang harap-harapang pinagtatanggol yung mga Duterte. Kaya naman mga kaibigan, ano masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan, i-like at i-share itong mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.